Ngayong araw isang nakakagulat na balita ang kumalat matapos lumabas ang umano'y video na nag-uugnay kay Pangulong Puting Jr. sa paggamit ng iligal na droga. Ang nasabing video ay agad na naging viral sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagtatanong tungkol sa pagiging totoo ng video at kung paano ito makakaapekto sa imahe ng Pangulo ng kanyang administrasyon. Si Madam Maharlika, kilalang social media personality at kritiko ng gobyerno, ay agad na naglabas ng pahayag na pinatotohanan ng video. Ayon sa kanya, ito ay bahagi ng mga ebidensyang naglalantad ng mga iligal na gawain ng ilang opisyal sa pamahalaan. Dagdag pa ni Maharlika ay mga karagdagang impormasyon na umano'y magpapatibay sa akusasyon laban sa Pangulo na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa issue. Marami ang taga-suporta ni Kuting ang dumepensa sa Pangulo. Sinasabing posibleng peke ang video at bahagi lamang ito ng smear campaign upang siraan ang kanyang reputasyon. Patuloy na inabangan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan at kung paano haharapin ni Kuting Jr. ang kontrobersiyang ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magiging kapalit ni Cheloy Garafil ay nagkatotoo. December of last year, sinabi ko yan sa inyo. Kaya wala namang kamintis-mintis ang ating mga balita. Okay, so thank you sa lahat. So mga pagkababayan, paano mo paniniwalaan si Cesar Chavez ng Presidential Communication bago ang lahat dahil siya ay nagpakalat ng fake news? Tignan natin ang kanyang fake news at yan naman ay available all over the internet. Ikaw, Jutang Genemes, na Cesar Chavez na, ayan, yung mukhang bayaran ang bayaran ka talaga ng taong bayan dahil sa taong bayan ka sumisweldong, buha ka ng inaka. Okay? So kung matatandaan mo, PCO, okay? PCO Secretary Cesar Chavez, na nag-share ka ng kapike-pike ang dokumento noong December 21, 2023. Ayan, inulat yan ng mga kaalyado ninyong ABS-CBN at iba pa. Basahin ko lang mga kababayan dahil actually sabik na sabik ako makaulayaw kayo. Makaulayaw tayo. I really miss you guys. Alam nyo yung last vlog natin, pabulong-bulong ako. Actually, nasa Las Vegas, Nevada ako noon. Nasa bahay ng kaibigan ko. Oh, I would like to thank Ron T, Doc Joey. Grabe ang talagang pinaganda nila sa akin. Sobrang thankful ako. May mga kaibigan akong handang boljakan para kay Maharlika. Thank you and the rest of the gang. Sandra Gombok, so pinangalanan ko na sila lahat. Thank you so much. Okay, balikan natin itong si PCO, Cesar Chavez. Ikaw ba ka ng Genemis ka? Mas marami ka pang uban sa akin. Ito yung jutang ginasngipin mo, hindi mo pa jayos. Okay, nagpakalat ka ng kapike-pike ang balita. December 21. Okay, publish ito December 21 ng ABS-CBN. Ang title, Palace Official apologizes for sharing fake document on social media. So ikaw nag-apologize ka. Ako, hindi ako nag-apologize ng kahit kanino na nag-share ako ng kapike-pikeang kung ano mang kapike-pikean dahil wala tayong shinare na kapike-pikean dito kundi lahat ay genuine. Kung nagbigay man ako ng apology sa mga kababayan, yung damay ko sa kanila sa pambubudol ng amo mong polboronic addictus benedictus na si Marcos Bangag Jr. Akala nyo porket birthday ko akala nyo hindi ko kayo naiisip sa kababuyan nyo? Wala lang akong time kayong boljakin dahil nagsasaya ako sa barko, nagsaya ako sa Catalina, sa Mexico, at sa Las Vegas, Nevada. Ngayon, back to normal na ako, mga buwaka ng Genemis ninyo. Okay, eto. Okay, ikaw ano sabi mo dito? Nag-apologize ka. Sabi ng ABS-CBN, nakaalyado ninyo. Okay, Presidential Assistant for Strategic Communication, Cesar Chavez apologized Thursday for sharing a fake palace document on social media.
Imagine mo, inamin mong buwa ka ng ginemis ka na nagpakalat ka ng dokumento noong December of 2023. So sino ngayon ang prone o sino ngayon ang may dugong nagpapakalat ng fake news? Ikaw, dahil inamin mo na jutang ginemis ka na nagpakalat ka ng peking video. Ang sabi dito sa balita, Chavez earlier posted on Facebook page the fake proclamation number 427, which supposed declared December 22, Friday, a special half working day. Ayan, nag-post ka ng peke-pekean kasi vangag ka, katulad ng vangag mong amo. Then sabi dito, some media outlets as well as number of government offices took the palace officials' post as confirmation of legitimacy of the document and posted it on their own page as well. So nagdamay-damay kayo sa inyong pag-share ng kapike-pike ang dokumento. Alright. So sabi dito mga palangga, okay, sabi niya, the Presidential Communications Office eventually issued a statement to clarify that the circulating document was fake. Fake. So sino ngayon ang pasimuno ng fake video na ito? I mean, fake video, fake document o nag-share ng mga kapikipikan. Kayo, ha? Ikaw at ang amo mong si Lisa Tanas na tinatapyas nyo ang kanyang butod, ang kanyang mata, ang kanyang binte, ang kanyang kaluluwang itim. Tinatapyas nyo para magmukhang tao, pero kahit anong tapyas yun, nagmumukhang inkanto, demonyo, lahat na ng masamang espiritu sa mundong ito sumanib sa inyong lahat. Okay? Sabi pa niya dito, in a succeeding post, Chavez said he is taking full responsibility for the confusion caused by his post. It's not confusion. For responsibility for your fake news. Kapikit-pikian. Sabi dito sa balita, as he admitted that he failed to verify the document before he shared in social media. Imagine niyo mga palangga, binabudgetan ng billion-billion and now they have 2.2 billion budget na hindi na, wala nang mga interrogasyon, wala nang deliberasyon, binigay kaagad ng tambalos-los Congress at ang buwakan ng ginemes nakasabwat nila. Diba? Sa kabila ng multi-billion budget nila in the past and now for 2025, mga kababayan, wala silang time na mag-validate o mag-verify kung fake news ang ipinakalat ng buwaka ng inaka na Cesar Chavez dyan sa PCO. O sabi nga dito, sabi mo sa post mo, apologies. Ganun na lang yon. Pag nagpasakalat kayo ng fake news, mag-apologize kayo kasi bangag kayo. Oh, sabi mo dito, I posted a content that was not first verified by me. Oh, di gago ka. Oh, for the conclusion, the blame should be on me. I take full responsibility for this, he said. Kasi manang-mana ka sa amo mong nagva, addictos benedictos, ang amo mo na lango sa pulburon video. Mamaya ka sa akin. Okay? The PCO has yet to answer queries to whether Chavez will face sanctions for sharing fake news. Sabi ng ABS-CBN, the Presidential Communication has yet to answer queries as to whether Chavez will face sanctions for sharing fake news. Question, mga kababayan kong palangga. Ano ang ginawa ni Bangag Jr.? That time ay hindi pa siya secretary ng PCO. Sa kabila ng kaputahan ni Chavez sa pag-share ng fake news, ay inappoint pa siya as Secretary of Presidential Communications Office. Sino ang fake news, Chavez? Ikaw, remember? Mga kababayan, sabi ng ating puting ahas, nung tinawagan ni Chavez, kung natatandaan ninyo, ang Daily Tribune, nung pinost ko ang pinakauna-unahang dokumento, pre-op and authority to op, noong 2012 na si Marcos Jr. ay isang bangag at addictos benedictos. Remember, na pinermahan ni J.M. Morales, ni Jonathan Morales. Ayon sa ating source, at yan ay nagtitrending dyan, ay tinawagan niya ang Daily Tribune para i-take down ang papeles na yon. So sino ang mga
kalaban ng bayan. Eh di itong mga to, amidado na nagpakalat ng fake news. Ako, umamin ba ako? Ay, meron ba akong apology sa inyo? Nag-apologize na, sorry palangga kasi nag-fake news ako. Never, darling. But instead, I said, sorry, pasensya na kayo palangga, na binudol tayo ng buwaka ng inang Marcos Polboronic na Addictos Benedictos. And now, okay, the end is near. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ngayon ay matatapos na yung mga hinayupak na yan. Kung hindi ngayon, bukas, you'll never know. Baka mapabilis. Huwag kayong mawala ng pag-asa, mga palangga, dahil ang katotohanan ay kakampi nating mga palangga. Okay, wait a minute. Now, ano ang kanilang pakalat? Okay, ito tignan natin. So 3 days ago, habang nagsasaya ang inyong palanggang Maharlika, ay naglabas ng September 16 pala, nagkaroon ng article ang Vera Files. Okay? Ang Vera Files na kesyo pina-authenticate nila ang Polboronic video. Tama nga sabi ni Sas Rogando sa SOT, ang aking baby girl. Paano nila mapapa-authenticate ang raw video? Eh nasa akin ang original o raw na document yan. Ang raw na video na hindi dumaan, na hindi din-download sa kahit anong site. Isa yan sa mga tinanong sa akin ng forensic US-based forensic expert that willing to testify in court na si Marcos Jr. na ang bidyong pinakita kong sumisinghot na si Polboronic Marcos Jr. ay hindi tampered o walang face swap na naganap. Okay, teka muna. The Manila Times. Punta tayo kay Manila Times. Ang sabi ni Manila Times, okay, bago ko basahin ang Manila Times, imagine nyo mga palangga, July of 2021, from after 2 months, July, August, September, ko senior, okay, ang video sa inyo na nagba-viral hanggang ngayon na multi-million, isa 18 million, 20 plus million, okay, na si Marcos Jr. ay sumisingot ang buwaka ng ina niya. Ngayon, eto yun mga palangga. Nung nilabas ko nung July 21, di ba nagpakitang gilas na taranta, umikot ang tumbong ni Abalos, ni Gibo ng NBI, ng PNP, lahat ng mga yawa na kalaban ng bayan na naglabas sila ng pinagtagpi-tagpi mga picture ni Kuting na fake news yan kasi yung tenga hindi pantay, yung tenga ganito chuchu-chuchu, like few hours after. At sabi nila, naku, kakasuhan natin ang mga taong nagpapakalat ng video, makikipag-ugnayan kami sa Amerika dahil kailangan managot ang nagpakalat ng deepfake video na yun, chuchu-chuchu, at wala pong ibang nagpa-viral nun kundi ang inyong palanggang Maharlika. At senior ko kay Spokes Harry Roque, former spokesperson Harry Roque, kaya naman nagkaroon siya ng patikim doon sa Canada, sa Maisog, Canada, with may palangga Sandra Gombok and of course Charlene. Ngayon, mga palangga, ano ang eksena ngayon? Nagyabang ang mga yawa, ang mga lamang lupa, di ba? Nagyabang ang mga lamang lupa na mga kadiliman na kasuhan si Maharlika at makikipag-ugnayan ang mga buwaka ng ina sa Amerika. It's been 2 months na mga julul. Oh, but may heart yan. May nag-happy birthday. Bakit ganun yung isang phone? May nag-happy birthday. Okay? It's been 2 months. Tinakot-takot niyo ako. At tinakot-takot niyo yung mga nag-share na almost, I may say, maybe across social media, from TikTok, lahat ng pwedeng social media makita nyo, baka umabot na nga ng 100 million yun eh. Kasi yung dalawang nag-post doon, sila Chris Lam at si Rob, di ba? Talagang 18 million yung isa, 20-something million yung isa, 50 million na yon. Wala pa yung mga kinuha-kuha sa TikTok o mga, kinatukat ng mga palangga ko dyan o reshare. Okay, mga kababayan, bakit after 2 months pa nila katuwang ang Vera Files na pina-authenticate daw nila dito sa
particular o specific na app na ito or website na ito. Mamaya malalaman ninyo kung gaano kasinungaling, kung gaano katalagang nuknukan ng mga kadiliman itong mga taong ito. Alright, sabi ng The Manila Times, Palace, sabi niya, video of Marcos using drugs fake. Okay, basahin natin. Sabi ng balita, Malacanang said digital media experts have found that the viral video showing a man looking like President Ferdinand Marcos Jr. using pulburon had been fake. Okay, so pineke daw. This article was dated September 23 of 2024. O that 2 days ago, hapon dyan. Okay, Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, yung umami na nagpakalat ng fake news ang gonggong, over the weekend that artificial intelligence experts from Deepfake Analysis Unit or DAU, which is part of the India-based Misinformation Combat Alliance, found the video to have been extensively manipulated to make it appear that the man in the video was the president. Ang tanong ko sa mga kadyutahan na ito, bakit India-based? Di ba kaalyado nyo kaming mga Amerikano? At di ba tinakot-takot nyo ako, na hindi naman ako natakot, pagpipitikin ko pa mga itlog nyo, lalo ka nag-gibo, na makikipag-ugnayan kayo sa Amerika para pagparnagutin ang nagpakalat ng deepfake video. Bakit kayo napunta sa India? Bakit? May kasabwat ba si Lisa Tanas yun doon sa India? Alam nyo naman na si Lisa Tanas ay mga kasabwat sa kanyang mga kahindik-hindik na kabalbalan. O, wag na tayong lumayo. Si Amit Chandiramani na nahulihan ng papajarbog. Mang pabang-bang-bang, di ba? May article yan. Okay? Na ayon sa aking source, tinawag ko pa yan, di ba, sa PNP, na tumawag silang dito sa PNP para arburin at wag saktan si Amit Chandiramani na nahulihan ng pabang-bang-bang o pwedeng pang-distract sa buong Pilipinas. Remember that vlog? Inamin yan mismo at may ebidensya ako dyan just in case they pursue the case. Okay? Ang sinasabi ko dito, mga palangga, yung koneksyon ni Lisa Tanas sa mga India. Kumar. Diba? Si Kumar. James Kumar na ayon kay Picoy. Okay? Na nagkumausap kay Agent Morales na huwag ka na pare, baka papatayin yan, pare, baka maka-aksidente yan, pare, pwedeng atakihin yan. Alam mo naman ngayon, pwedeng atakihin, di ba? O pwedeng ma-aksidente. Yun ay utos ni Kumar at ni Lisa Tanas doon sa kay Picoy at doon sa sa video na ni-release ni Agent Morales. Remember that? So Indian 'yon. So baka naman itong pinag-authenticate nila ay baka may ugnayan. 'Di ba? Alam niyo naman itong si Lisa Tanas, kaya yan magpapatay, kaya niya manakot, lahat yung kasamaan, kidnapper, lahat yung gagang yan at si Marcos Jr., lahat ng kababuyan na ginagawa, kompleto yan. Sabi ko nga, rolled into one. Ang mga sungay nila abot sa kipay ni Lisa. Now, balik tayo sa binabasa ko, mga palangga. Alright, balik tayo. Sana yun ang binabasa ko? Alright. So ngayon, ang sabi dito, balikan natin. Ang sabi ng The Manila Times report, the Presidential Communications, nabasa ko na to. Ang sabi dito, ng hita, the video was released, yes, in July, during a gathering of Filipinos in Los Angeles, California, ahead of Marcos' third State of the Nation. Remember that State of the Nation na sinabi ni Bangang Jr., meron tayong 5,500 flood control. Talagang hindi na tayo babahain, di ba? Akala natin hindi na kayo babahain. So after 2 days, pinak-check, yun pala, walang flood control, 5,500, hanggang ngayon, hindi nila masagot at gusto nilang kalimutan ninyo. Kaya hanggang ngayon, ang mga binahan yung bahay, hindi nyo pa nalilinis, yung mga pictures, yung mga memories nyo, inanod na ng baha. Dahil yan sa kababuyan at kabangagad ni Marcos Jr. na sinungaling sa nuknukan ng kasinungalingan. Now, balik tayo sa balita. Sabi dito sa The Manila Times, several government agencies such as the Department of National Defense, the DND, PNP, have previously tagged the video as fake.
Yun nga, yung like few hours after, nung nataranta, umikot ang tumbong nila, ginamput-kupot ang tinga ng picture ba? O, picture yan. O, DND, fake yan. Ang tinga ni Dodong, ni Bangag Jr. ay magkaiba. So, ganun ang mga adyotahan ng mga yawa. Now, next, sabi dito sa balita, the findings of DAU was, listen to this, corroborated by Vera Files. Para hindi naman kilala ang Vera Files kung paano ka nuknukan ng bias siyang mga yan. Kung sino ang kanilang gustong dikitan, ay yun ang kanilang papanigan. Now here, the findings of DAU was corroborated by Vera Files, an independent and award-winning social media unit and one of the country's leading fact checkers. Wow! Papuri, di ba? Vera Files, kailan kayo naging leading award-winning Eklabush? Oh, sabi dito, in an extensive report. Wow. In an extensive report daw na pinublish last September 16 and written by Celine Eklabush and Brian Eklabush, the Vera Files said that it sent copies of the video to an India-based misinformation advocate. So sinend nila yung video, hindi raw video ang sinend nila. Kasi ang raw video nasa akin. Makukuha lang nila ang raw video if they filed a case against me na sinabi, pinagyabang ni Gibo, nakakasuhan namin yan. Ang nagpakalat ng video, makikipag-ugnayan kami dito nga sa bansa ko, sa Amerika. Bakit di sila nakipag-ugnayan? Bakit itong mga kaputahan na mga balita, di ba, the Vera Files said that it sent copies of the video to an India-based misinformation advocate. Okay? The PCO, the Presidential Communications Office, added that the DAU, sabi niya dito, itong pinagsenda nila ng video na hindi naman authentic, hindi raw. Kumbaga, na hindi raw. Kasi when you say raw video, hindi siya dumaan sa downloading o process of whatever dinownload sa TikTok, dinownload sa Facebook, sa YouTube. Because the raw video coming from that device ay na kay Inday Maharlika. So paano kayo nagkakuha ng raw video? Unless na alam nyo at may kopya kayo, galing din doon sa source. Kaya huwag tayo maglokohan na mga hitad, mga bugo. Next, the PCO added that the AU found traces of extensive digital manipulation on what is now known the Pulveron video using a tool called Sensity AI. So I googled the Sensity AI. It's also an application. An app dito sa social media. Hindi siya tao. So an app. So ang nag-authenticate sa kanila ay multo. Di ba? Nasa website lang. Okay, tuloy natin. The DAU found that a face swap was used in manipulating the video. Sige nga, file ng case para malaman natin kung face swap nga ni Maharlika. Parang ang galing ko naman, ano? My God, I wish I have that kind of talent na pwede ako mag-face swap. Kasi if i-face swap ko talaga ang mukha ni Lisa Tanas sa isang ahas na itim. Di ba? Yun ang gagawin ko. Kaso I don't have that skills. Next, sabi dito ng Manila Times, using another tool called HIVE, or HIVE, the International Misinformation Advocates, international found multiple points of manipulation in the video's runtime and where there sabi niya, runtime and where the no deepfake and the deepfake manipulation overlap. Wow, nag-overlap daw. In today's world of trolls, bots, and deepfake manipulation, it has become easy to throw mud at others, sabi ni Chavez. Ulul! Ikaw ang nagpakalat ng peke na dokumento, hindi si Maharlika. O sabi nila, sabi daw ni Chavez, he reminded the public to be wary of malicious videos and social media posts. Mamaya malalaman nyo kung bakit may ganito silang mga analysis. Fake. This is fake analysis. Sabi ni Chavez also gave assurance that there will be no let up in the government's fight against misinformation and disinformation. Talagang hindi kayo titigil, okay, sa pagpapakalat ng kasinungalingan dahil ikaw, Chavez, ang promotor sa pagpapakalat ng mga peking dokumento. Inamin mo mismo na without verification. Kaya nga, di ba, kahit na pagpanagutin ka at ang Presidential Communications, lahat kayo,
Okay? Ay kunwari namin niya ikaw ang may kasalanan, ibig sabihin ikaw ay nuknukan na promotor ng kapeke-peke. Ang dokumento noong December 21 of 2023. Sabi niya dito, her urge, okay, si Chavez, urge all law enforcement agencies to ramp up their drive against fake news and harmful online posts. Ano ibig sabihin nito? Panakot ito sa inyo mga hitad. Okay? Panakot ito sa inyo. Ngayon, Chavez, tatanong kita, at ikaw bangag. Okay? O mga goal ba? Alam mo, ang daming issue. Magmamarathon tayo, huwag kayong mag-alala. I cannot speak up kapag hindi ko pa nababasa. Okay, mga kababayan, eto lang yan. Tika, hindi na natin tatapusin yung sinabi ng Vera Files. Pero basahin natin yung article ng Vera Files. This was dated, pinublish nila September 16, 2024. Pulveron video crumbles. AI experts find traces of facial manipulation. Magkano, Vera Files? Magkano? Nagkabayaran ba? Nagtatanong lang ako, di ba dati anti-Marcos kayo, mga jutang dyan. Anong nangyari? Nasaan na yung pinaglalaban nyo? Anti-Marcos kayo dati nasungal-ngalan ba mga kipaylabum nyo? Anyway, sabi dito ng editor's note, this story has been updated to reflect correction. Wag natin basahin to, wala namang kwenta to eh. Okay? Ano ba sinabi dito? Basahin niya dito. On the morning of his third State of the Nation address last July, sabi ng Verifile, a low-quality video supposedly showing President Marcos Jr. snorting a white powdery substance made the rounds on social media. Dubbed the Pulveron video by its publishers with the crumbly Filipino dessert used as euphemism for Pulveron. Wag natin bagitin yung tamang ano. The clip immediately draw questions over its legitimacy. Was it actually Marcos in the video, or had the video been manipulated using artificial intelligence? So, medyo mahaba yung vlog nila, pero sagutin ko na lang to ng facts. Okay? Mga kababayan, sinabi ng Vera Files na nag-reach out sila sa akin. So, nasin ko daw, totoo yun na nag-reach out sila. Bakit ko kayo bibigyan ng kasayahan? Nasagutin ko kayo. Ngayon magmakaawa kayo, nasagutin ko kayo. Naku, nasin ni Marlica pero hindi siya sumagot. Iyakin kayo, hindi ko kayo bibigyan ng kahit isang segundong time. Dahil useless, nonsense at wala kayong kwentang mga nilalang sa mundong ito. Now, eto mga kababayan. Ang nangyari ngayon, ginagamit yan. Ito, dito na. Punta tayo dito. Asan yung ano nila dito? Okay. Ngayon, bakit? Okay. Alright. So, nasa na yung kay Harry Roque? Ayun. So, bakit? Ito pagdugdung-dugdungin natin ang mga pangyayari, mga palangga. Kailangan yung brain natin, paandarin natin lahat. Bakit? All of a sudden, after 2 months, close to 2 months, September 16, nagkaroon ng ganitong authentication eklabush. Ang Vera Files, according to the report, na ipinorward dun sa Indiano o sa Indian DAU EC. Okay, doon nila pinorward. Tapos now, itong si Matibag ay nag-file ng disbarment case kay Harry Roque. Dahil ito daw, basahin ko muna disbarment case para pagpadugtong-dugtong natin. Sabi ng Daily Tribune, September 2024, okay, dated September 24, yesterday dyan sa Pilipinas, a disbarment case was filed against former PALA spokesperson Harry Roque.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!